Mabuhay, kapisanan, kasaysayan, Pilipinas! Woo! Ako po si Xiao Chu, isang public historian. Welcome to Vibal Group, Kasaysayan, kay saya. Ayan. Welcome to the late Xiao Chua! Ano ba naman yan? Woo! Grabe po. Pasensya na ho kayo, no? Oh, grabe. Ang traffic po, no? At pasensya na ho kayo sa ating mga tagapakinig. Pero alam nyo, dumadami na po yung viewers natin. Meron na po tayong, kanina pumalo na ng, ayan, no, 33. No? Dadami pa ho yan sa, ano, no? We have 33 in the room. At napakalaga ng topic natin ngayon at dadami pa nga yan. Napakalaga ng topic natin ngayon at hindi na ako babati muna, no? At nahiyang-hiya na po ako sa aking guest kasi napaka-importanting tao. Sabi ko ngayon ko pa naman ayokong malate. Pero yun na nga po ay nangyari na at nangyari ay na-traffic po tayo. Happy Valentine's po sa lahat na nagde-date ngayon. Kaya po tayo narito. Okay, sige po. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Napakahalaga po ng topic na ating ng ating ano no ng paksa ngayon no maikling pasada lamang meron tayong tinatawag na heritage law no sa Pilipinas na tinatawag natin na ano no yung act providing for the protection and conservation of the national cultural heritage. Yan po ay 2009 po yan, National Cultural Heritage Act. Now, tandaan po natin na bawat batas meron po yung tinatawag na implementing rules and regulations. At recently po lingid sa, hindi man lingid, pero hindi masyadong pinapansin ng karamihang tao. Recently po, nagkaroon po ng revision yung batas na yan. At dapat po, magkaroon ng revision, pati yung IRR. At kasama po natin na malaki po ang itinulong, kung hindi man siya talaga yung isa sa mga matinding nagbalangkas dito sa bagong implementing rules and regulation ni revised na IRR, ditong tinatawag na National Cultural Heritage Act. No? Tinatawagan ko na nga po, ang ating kaibigan. Siya po ay nagtuturo ng turismo at heritage sa Asian Institute of Tourism. Yan po ang eskwelahan ng turismo sa Universidad ng Pilipinas. No? At siya po ay idol na namin noon pa kasi po siya po yung nagsusulat doon sa tinatawag na blog na Ivan About Town. At dito isinamadla niya ang pamana. Para siyang public historian ng pamana. No? At ganito po, no, siya po ay nakapunta na sa iba't ibang lahat actually ng probinsya sa Pilipinas. Yan no, ang kanyang record. At ang pinakamahalaga dyan, Secretary General siya ng UNESCO National Commission of the Philippines at Commissioner of course ng National Commission for Culture and the Arts. Akin po tinatawagan, wala akong iba, Honorable Professor Ivan Anthony S. Henares, PhD. Dr. Ivan Henares, makasaysayang gabi po sa ating lahat. Makasaysayang gabi sa iyo, Dr. Chua. Ako, una yatang beses na matawag ako sa programang yan. Ikaw ang unang matawag. Ayoko matawag. Pero sige, kapag-hirapan naman nating pareho ang ating PhD. Kaya sige, okay lang po. Ako, hindi ako magpapatawag, pero pwede nyo akong tawagin. Yan. Salamat po. Ito muna siguro para sa interest ng ating mga kababayan. Gusto nating malaman before we go to the implementing rules and regulations, siguro ilang bagay tungkol sa batas, no? Ano lang to, kwentuhan lang ito. Yung dokumento pag binasa nyo, medyo mabigat, no? Na overwhelmed din ako, pero may mga pinili tayong tignan, pero mas maganda kung kwentuhan style lang tayo. Pero siguro yung gusto nating maintindihan. Paano kayo napasok sa linya na ito ng trabaho, itong pamana? Ano po yung journey ninyo as a heritage advocate? Actually, nag-umpisa yung aking interest sa heritage nung high school pa lang ako. No? Meron kaming mga alternative class days niyan sa school, no? And ang lagi kong sinasalihan ay yung mga out of campus na trips to heritage sites kasi yung iba sa on campus, no, on campus ang inaano na. So nakabisita tayo una sa mga lumang gusali ng Manila, yung mga old churches, tapos minsan naman Laguna tsaka Rizal, no. Later on, Manila talaga kayo? Well, I grew up in Manila. My mother is from San Fernando, Pampanga.
and Oo. my dad Ah, is from Bacolod City, no? So I am pare-pareho pala tayong Kapampangan, ano? Oo, Kapampangan, Negrense, no? So, of course, growing up, ako ay laging nasa San Fernando, Pampanga dahil ako ay ang panganay na apo ng aking lolo't lola ay niloloan ako ng magulang ko sa kanila during the summer breaks, no? And nakikita ko ang mga lumang bahay. Sayang, ang isang hindi ko talaga makakalimutan growing up, no? Was Mm. nadadaanan ko ang bahay ng Abad Santos, no? Sa San Fernando na ngayon ay wala na, nagiba ito noong 1999, no? May marker pa siya noong 1999. Napakahalaga ng bahay na yon dahil ito ang lugar kung saan binuo ni Pedro Abad Santos ang socialist movement, no, of the Philippines, no. Unfortunately, hindi natin naagapan ito at ako'y college student at that time, no. Wala pang mga batas na Yan. dapat alam mo yung at that time the laws were not on the side of heritage at Correct. later on after college ako ay nadiskubre ako ng mayor namin online dahil sa mga website na ginawa ko on San Fernando history. Ibang Kailan track ka ko noon. nag-start ulit? Kailan ka nag-start sa ano mo, online work mo? Siguro mga 2000, 2001, mga ganon. 2001, GeoCities pa yung mga website noon. Correct. Ah, Oo. oo. So, in fact, nandyan pa yung remnants ng mga website, yung meron mga websites na dinownload lahat ng mga GeoCities website. So, nandyan pa yung content ko somewhere online, no? Archive. Oo, may Oo, archive. hindi ko na alam kung syempre hindi wala na akong control doon at hindi na mapapalitan 'yon ano. So na-discover ako ng aking mayor no at pinatawag ako doon sa City Hall para makipagkwentuhan and doon niya namin nabuo yung idea na magkaroon ng Heritage District in San Fernando no. So college Correct. student pa ako at that time. And then nung after college, ginawa akong tourism officer na San Fernando. So ako yung unang tourism officer fresh out of college, no? And di ko alam ba't nagtiwala ang mayor sa akin pero marami tayong nagawang programa doon sa city. We created the Heritage District through a local ordinance and nakapag-draft kami at nakapag-enact kami ng ordinansa to grant incentives to heritage house owners. In fact, we're the first LGU in the country to give 100% real estate tax exemption Free. to heritage house Oo. owners. Uh, Importante itong kinakwento ni Sir Ivan kasi tandaan yung mabuti na iilan lang yung mga lugar sa Pilipinas na na-preserve yung mga lumang bahay. Eh sabi mo nga, doon sa San Fernando, nagiba nga yung kay Abad Santos eh. yes, So you were yes. able yung local government nyo through your efforts were able to prevent more houses to be demolished by their own owners by giving tax-free incentives. Yes, At ngayon, kilala ang San Fernando na kung gusto mong pumunta ng mga lumang bahay, may heritage town doon, may heritage part yung San Fernando, which you can access na hindi ka na kailangan pumunta sa vegan. Iba rin yung vegan, but you go to San iba. Fernando and you will see. So, yan, nakilala ang San Fernando because of that, sir, no, sa heritage community na nagawa nyo ito at naging open-minded with the open mind of local government, you're able to save this heritage. So, yun yung sanang gayahin sa buong Pilipinas, yun yung nakita natin. Sige po, tuloy natin ang kwento, sir. Ayan, so malaki yung naging effect ng ating heritage ordinance, no? Mm-hmm. Naging heritage-minded ang city. Ngayon talagang isipin mo, nakailang mayors na kami. Parang four mayors, four administrations na ito since 2001, ano? And up to now, priority pa rin ang heritage conservation in the city. So nakita pwede pala maging continuous at saka pinagpapasahan ng mga sumusunod na administrasyon, no? Yung programang ito dahil nakikita nila yung benepisyo para doon sa komunidad. Yun. So, eventually, of course, naging isa ka na nga sa parang to go to, no? Kasi siyempre nung panahon kasi bago Ivan, bago ikaw, bago ako, no? Ako sa history, ikaw sa heritage.
nandyan yung mga Paulo Alcazarin. Ah, yes, of Diba? course. Ano yan, ginugupit ko pa yung kanyang mga clippings noon Column, sa oo. column niya doon sa Star na talaga naman na hanggang ngayon treasure ko yung mga ginupit ko na yan. And Na of course, magnabasa mo, ang oh, dami-dami, very comprehensive, di ba? Oo. and the Tapos late, eventually Augusto Villalon, yung kanyang si mga Toti. columns din, yes, oo. Toting Villalon, di ba? Oo. Siyempre, yun. So, nakita mo, eventually, nakakasama mo na sila. Di ba? Nung ako ay kasi, I think hindi naman napakalayo ng edad natin, ano? Ako ay nung ako ay nung nagtuturo na sa college, nakikita ko na you are very young. Inspiration ka sa amin kasi you're also a young person at hanggang ngayon very young ka pa. Pero ang deep na ng involvement mo at kasama mo na nga tong mga experts na to. Remember the Torre de Manila issue na Yes. ini-invite ka na nga doon sa kayo ni Paulo magkasama sa Senate hearing ni Senator Pia. Oh? Mm. So, yan yung so ibig sabihin nag-eto na nga tayo, no. So, now, paano naman kayo napasok eto sa gobyerno to the National Commission for Culture and the Arts? Ano yung naging parang Well, journey naman? I've been a private stakeholder ever since, Correct. no? Ako ay naging miyembro ng Heritage Conservation Society noong 2001. Ito ay founded in 1999, no? So, 25th year ng HCS this year, no? That's what we're celebrating. We're Happy celebrating that, no? anniversary. Oo. Silver So ba most yun? Silver? silver, Silver silver. Jubilee. Oh, Oh. silver tayo. Oh. So, syempre nag-umpisa ang aking advokasya sa Pampanga, no? Mm-hmm. Doon ako nag-umpisa, and of course, I started in government, in the local government. Kaya yung experience ko with the local government, dala-dala ko ito hanggang ngayon Yes. kasi naintindihan ko kung paano tumatakbo ang isang gobyerno lokal, no? At ano ang magagawa nito, no, para dun sa pag-preserve ng ating pamana. At paano ihiludin ang isang sitwasyon para magustuhan ng isang politiko na Yes, suportahan ng isang bagay. that Kasi is hindi true. basta maganda yan. Kailangan ipakita mo paano makikinabang tong mga leader natin. Di ba? Kasi gano'n naman talaga eh. Mm. Election ang iniisip niyan. Di ba? Oo. You have to frame it that way. At that takes experience and that takes a lot of wisdom, no, when And you do that. And and of a lot course, of and, nagawa ninyo. and a lot of patience, no, because Oh, definitely. alam mo, Definitely. si Gemma ang nagturo sa akin nito, no, one of Love the it. sabi ni Gemma sa akin, it doesn't matter who gets credit for what we do. Right. Mas okay lang kung yung politiko ipagyabang niya na proyekto niya yan, no? Hmm. At least ang goal natin ay ma-preserve ang heritage, no? Tama. So Agree. that's why every time I meet a local leader, talagang sasabihin ko this is your project. This is own it, no? I make sure that the community, the local government owns the project kasi yun nga yung ano Correct. doon eh, yun yung ano doon. So nag-start niya ako doon, local government, and then nag-private sector ako for the longest time, Right. heritage. Pero I mean, I was teaching in UP for Hmm. I started in 2009 as part-time, and then 2016 nag-full-time ako. Tanong ko lang before you segue. Ibig sabihin, wala ka pang involvement doon sa paggagawa ng unang heritage law No, I was involved in the private sector. I was as a HCS private rep. sector. I was HCS rep, yes. Wow. Wow. So, kung institutional memory on the heritage law, I'm one of the people na meron. Kasi 2005, 6, 7, 8, 9, ando na tayo sa mga Senate hearings, no? So, kumbaga yung mga provisions ng law na yan, some of them I'm happy, some of them sa lagi kong sinasabi, nalusutan kami ng mga provisions kasi dahil nasa private sector nga ako, hindi ko pwedeng gawing full-time, no? So nung nasa house na siya, hindi nga yata kami na-invite, ang HCS hindi yata na-invite, no? And nagkaroon ng maraming changes doon sa house na inaayos natin ngayon, no? We are slowly trying to Wow. fix some of those changes na actually gustong-gusto ko yung Senate version eh, pero you know, very very myopic ang
mindset ng ibang ating mga ahensya noon na parang may turfing na nangyayari nung time na yon na Mm. I wish na hindi talaga mangyari. There should only be one heritage, how do I say this? Yung regulatory functions ng heritage nga dapat tingin ko isang agency lang dapat yan eh. Ngayon kasi dalawa eh, no? Correct. Dati tatlo, no? Ngayon dalawa na lang, no? Although marami, but I think that for built heritage in particular, dapat pag-isahin na natin yung regulatory niyan para wala nang question as to who has jurisdiction, no, over Built uh, heritage. over So, built heritage. yung bang sa ngayon, well, of course, mamaya tuloy natin kwento. Pero yung sa ngayon, sino na ba ang main nitong sabi mo dalawang agency pa? Yeah, nakadepende, National, no? Nakadepende National yan Historical Commission of the Philippines? NHCP and the NCCA because the regulatory functions of the National Museum, which used to declare Right. NCTs and ICPs, were transferred to the NCCA. No? So wala nang regulatory ang NM. This is dito sa bagong batas. No. No? This was Ito this sa 9. no. Yung paglipat ng regulatory functions ng NM ay bahagi ng bagong charter nila. Yun. Bagong charter. Ng Okay. NM. So nauna yon. So yun, I was in the private sector nung ginagawa natin yung heritage law, but my first entry into the NCCA was when I got elected or when I got into the National Committee on Monuments and Sites in 2014, no? That time ako ay naging secretary ng Executive Council. Yun ang unang pasok ko sa NCCA 2014. Tapos nung 2017, ako naman ay na-elect na head ng National Committee on Monuments and Sites. Yun. Pero this was only 7 months dahil alam mo naman ako ay kumailangan ng malis ng panandalian para mag-aral abroad. So hindi ko natapos ang aking termino, 7 months. Pero dun sa 7 months na yun, marami rin naman tayong nagawa. In fact, we have records, no, of what we were able to do in those 7 months. So 4 na taon ako sa States, no, at dun ko tinapos ang aking PhD. And nung bumalik ako hindi dito, mo matatapos kung tinuloy-tuloy mo yung ginagawa mo dito. Ay, diba? hindi rin naman ako, hindi ka rin naman pwede mag-PhD sa US na hindi mo you have to drop everything and leave. Right. So, right. which is what I did, which is why I disappeared from the radar for 4 years, no? Ako ay quiet muna for 4 years because I wanted to focus and finish. And then yun, bumalik ako. Obviously, I am connected with the University of the Philippines because of course nung pagtulong nila sa aking pag-aaral, no. I am committed, no, to continue teaching. Pero biglang nagkaroon ako ng appointments, no. Unang-una ako ay na-appoint bilang UNESCO National Commission of the Philippines Secretary General, no. And a month after my assumption ay na-elect naman ako bilang commissioner for the Subcommission of Cultural Heritage. So yun ang dalawang responsibilidad ko ngayon bilang isang heritage advocate. So ngayon, ang ating dating ginagawa from the private sector ay nagagawa na natin within government, no? So nabaligtad ngayon, 'di ba? Parang yes. You're now looking from the other side of the spectrum. From the other side, but magandang nangyari is I know what it is now from both sides, no? And knowing how the other side works, you can also advise the other side on what needs to be done. Kasi you know how government works, you know how the private sector works. Hindi lang dapat banat ng banat, no? There are once you understand kasi the whole situation, no, mas mapapagalaw mo yung mga kailangang gumalaw, no. Naalala ko yung kasi nagka-Grammy recently, yung kanta ni Johnny Mitchell, yung Both Sides Now. You can now look at both sides now, na parang din, babati lang akong segue, parang si Johnny Ponce Enrile, no, who will be celebrating tomorrow his 100 years,
Well, nakakatawa yung mga memes, pero I hope even if the memes are funny, we take him seriously. And his legacy, we look back at his legacy, which is complicated. We learn from his mistakes, I'm sorry, wrongdoings, and kung may nagawa man ng contribution siya, let us all learn from it. No? Si Johnny Ponce Enrile. So yan na, Manong Johnny, sana happy ka. Okay. Sige. So, ito na, puntahan na natin ngayon. Ano? So, by the way, liwanagin natin na you don't have to leave university to accept this appointment as commissioner of the NCCA because this is not hindi siya talaga in a way full-time. Hindi, wala siyang bayad. Wala siya sweldo po. Wala sweldo ang NCCA parang commissioner. Yata yun, per meeting yan, di ba? Honorarium per meeting yan, di ba? Which I also waive. You also waived, I waived my honoraria as NCCA. So wala akong nakukuha sa ating ginagawa sa komisyon. Kaya pagka naging commissioner ka, well, of course, you have power to vote in the decision making of the agency. Mm-hmm. Pero hindi siya talaga yung full-time job, may opisina ka, hindi siya ganoon. Pero you yield influence in a way. Kaya nga, eto na nga, pupuntahan na nga natin. Paano ba napunta sa'yo dahil, siguro sa experience mo, tell us a bit about yung inside story. Kung paano napunta sa trabaho, na ikaw ngayon yung nag-integrate from various agencies ngayon, and nitong mga gustong inating i-revise doon sa IRR. Now, again, people are saying, eto, batas. Di ba? Minsan, magsasite ka pa ng batas. Pero yung batas na yun, hindi lang yun yung kailangang basahin apparently, Apparently. Kasi meron palang IRR ang mga batas. So, yun. Ano po ang kwento natin dito, sir? So, yun nga. Ang aking dissertation actually is on heritage conservation policy, in the Philippines. So, I would like to think na ito ay inaral ko at sa lahat niya ng mga regulasyon natin dito sa Pilipinas ay naaral din natin, and we were very much involved in the enactment of the updated cultural mapping law, so talagang naging bahagi tayo ng prosesong ito. Hindi ako hindi kapag pinatawag tayo ni Senator Legarda sa Senado. Ma'am Loren, hello po. Happy Lunar New Year, Happy Valentine's Day po. Sana po happy kayo. Sige, Senator Loren, kaibigan natin. Opo, sige po. So, yun, ako yung naging bahagi niyan at kumbaga pinag-usapan na namin sa board na this is something na kailangan mabigyang pansin kasi nga yung ating IRR dati, I mean it's an IRR, Yes. Pero marami siyang gaps. Alam naman natin, and through all these years of experiences, ilang taon na ba? 14 years, since the heritage law was signed, by PGMA, we've been able to see what worked and what did not work. So, itong mga experiences na to ay pinasok natin doon sa IRR. So, pinag-usapan na namin sa board na sige, ako na ang toka dito dahil nga kailangan nating gumawa ng isang dokumento na unang-una, when you talk about an IRR, ang iisipin ng tao, IRR lang yan ng batas na ginawa mo, Pero itong IRR na bago na ginawa natin ay omnibus codified, annotated IRR of more than 60 laws. Wow! Totoo yun. Nakita ko yun sa one of the first pages. Na siya, parang alam niyo yung interlinear na yung interreference na Bible na pinagkakabit-kabit mo so meron kang batas pero pag makikita mo na ito pala ay reflected and protected din by another law, etc. So, parang in a way kakaiba sa ibang IRR yata ito, Dr. Ivan? Yeah, we're very proud of this IRR kasi talagang nilagay namin lahat ng heritage-related provisions in the different laws of the Philippines, Kasi nangyayari, may provision dito sa heritage law tapos may ibang provision doon sa kabilang law, So, inano na namin kung ngayon isang dokumento na lang ang titignan mo
at meron kang reference points for the different laws, no, na nailagay natin doon sa IRR. More than 60, no? Pinagsama-sama natin ang mga provision ng mga batas na yan at nilinaw natin ang implementasyon ng mga provision na yan. Okay, ganito. Kasi yung malalim, ang haba po nung dokumento, pag tinignan ninyo, at meron nga, babatiin ko na, si Reg de los Reyes, while watching this, naka-open sa akin tong RA 1066. No? Kaso nga, ni-revise to, di ba? Itong RA na ito. If I may, Xiao, we can share with them yung Sige. yung kopya ng yung IRR mismo. I Teka, will give you a paano ba natin maano to? Sandali. Richard, tayo? Richard Lyle Dino. Bigyan natin ng ng screen share. Power to screen share. Sige. Paramdam ka, Richard. Ito. Ayan. Ayan. So, ito yung IRR, no? The main document itself is 111 pages, no? Hindi pa kasama diyan yung how do I say this? Meron pang yan teka, yan na natin Let me kasi yan ang ginawa namin, so Xiao, if you look at this ito share ko naman itong document na iba. Siguro ma-share natin sa mga readers mo mamaya, no? Pero yung meron tayong ginawa natin, this is more than 300 pages na yung the first one is yung law as amended, no? Inano natin yan, no? Palakihin natin yung yung screen para ito kaya nagre-reflect agad sa nagre-reflect kaya ito agad sa official gazette tong mga ganito? Yes, it will. Diba? We're as yung NCCA dahil kaka-approve lang ng IRR, isa-submit ito sa official gazette, no? So I think that is being worked on right now, Pero ito nga yung IRR na to kasi papadala din sa ONAR to, no, sa UP Law, no? So fresh pa to Very very fresh, no? So lalabas na yan sa official gazette siguro within the next few weeks, no? But itong IRR na to, as I mentioned, no, ito ay gawa ng ito lahat coverage, no. So more than 60 laws yan. Yung mga iba't ibang charter ng yung Cultural Heritage Act, yung Cultural Mapping Law, yung NCCA, National Archives, NHCP, National Museum, and CCP charters, no? And then sunod-sunod yan, mga pwedeng property insurance law. Ay, pati yung art crimes, Yes. Nandito lahat, pati caves, IPRA, Mining Act, Tourism Act, pati firearms kasi may antique firearms doon sa na provision doon sa act na ito, the Right of Way Act, no? Inay Pass, Bangsamoro, Gabaldon, Seal of Good Local Governance, no? Nandito lahat. 24, ito pa, mga presidential decrees. And then 29, ito yung mga batas na nationally declared by law, ang mga declaration, no? So, marami kasing mga deklarasyon na gawa ng national laws, no? So, ilinagay natin lahat ng alam natin diyan, nakalista lahat, no? And pati mga department orders, no? Merong mga department orders ng DPWH, DILG, DENR, DepEd, pati DOH, no? Relating to cultural heritage, and of course yung agreement between the Holy See and the Republic of the Philippines, no? Yan ay government document kasi pirmado yan ng Pilipinas, no? Pirmado yan ng Secretary of Foreign Affairs at meron ding national agreement ang CBCP, no? So yan ay hindi na bigyang pansin dun sa lumang IRR, obviously, kasi yung iba dyan, mga bagong dokumento, no? Although the agreement, yung Concordat, 2007, hindi naman yan na-mention dun sa 2012 na IRR na lumabas, no? But linagay na natin dito yan. Linagay natin dito. Gusto ko lang i-underscore, no, before you continue, na tandaan natin na even the position of Ivan as commissioner was not really appointed by the president, diba? You are elected by your committee. Ibig sabihin, napakaano po sa NCCA kasi kaiba. Akala nila, diba, pag umupong presidente sila,
pwede nilang basta-basta i-appoint yung mga commissioner ng NCCA na mag-elect nung chairman ng NCCA. Yeah. Hindi po, no? Ito po ay parang napaka-democratic. At ito ay, of course, yung mga artists, ayaw nila na dinidiktahan, sakit ng ulo pong diktahan ng mga artists, ano, at saka ang mga cultural workers. Kaya, very consultative yan. Kaya makita nyo, kahit dito sa ginagawa ni Sir Ivan, no? Yung election niya ay consultative at democratic. Ito, consultative din. Diba, makikita natin na maraming mga iba't ibang aspekto ang nailagay. Napaka-komprehensibo. Sige po, sir. Tuloy natin. Oh, actually, marami tayong technical working group and very comprehensive ang membership ng ating mga technical working group. Sinigurado po natin na lahat na pwede magbigay ng inputs dito sa IRR na to ay nagbigay ng input, no? So, talagang comprehensive, no? So, syempre, declaration of principles, no? And the definition of terms expanded na yan. So, if you notice, nasa Yan, ano no? tayo, 128 na yung Na definition terms. of terms. Oo, oo. Tapos, yan na yung parang diksyonaryo nyo ng mga cultural terms. oo. And then yung applicable standards, naglagay talaga tayo ng mga Philippine and international standards na pwedeng tignan ng mga tao, no? So, nandyan ang Philippine Heritage Charter, the Bura Charter, Venice Charter, no? They're all here, no? It's nilagay natin to, no? Ito yung mga iba't ibang international agreements and other agreements po, no, na nagsasabi na ito yung mga ideal na pwede nating ipatupad, no? Yes, At ito ay yung iba dito isinasabatas pa para maging effective. Although yung iba, I think kahit na hindi ay pinagkukunan pa rin natin nung parang modelo, parang ganun. Yes. Actually, if you look at number 17, no, the circular letter on the care of the church's historical and artistic heritage, alam mo, ang ating mga kaibigan sa simbahan, no? May mga nagsasabi na bakit batas ng Pilipinas ang ginagamit, no, para sa mga simbahan. Yung batas din ng simbahan, napaka-stricto sa heritage conservation, no? Hindi kung sasabihin nila why is Philippine law imposing on the church, but they have to respect church law also, which says the same, no? Nagkakaproblema dyan kasi minsan may mga kura paroko na pupunta sa isang parokya at sila yung mamumuno doon. Pero hindi nakakaintindi ng heritage kaya binabago ang lahat at naglalagay ng mga hindi magandang mga struktura o kaya kung hindi marunong yung conservation, no, at nangyayari ay lalong nasisira o lalong nagkakaroon ng aberya sa pangangalaga ng simbahan. So, kaya may ganyang issue na kailangan nailagay dyan. Oh, very good. Opo. Ayan, no? So, pati mga conventions na whether we are a party or not, nakalista dito para maging basis nga for information, no, and guidance, no. Ngayon, may apat na libro itong IRR na to, and the second book is Heritage Regulation, no. So dito natin makikita lahat ng when it comes to the regulation of built heritage, no, and cultural properties, no. And ang kasama nga dito, what are the new provisions, no? Number one is we now have grade levels, tatlo. Grade 1, grade 2, and grade 3 level cultural properties, no? So, ang grade 1, ang NCT, National Cultural Treasure, Historical Shrine, Historical Monuments, Historical Landmark, and internationally declared sites tulad ng mga World Heritage Sites, no? So, yan ang mga grade 1 level natin. Ang grade 2, declared important cultural properties, natural properties of cultural significance covered by or located within protected areas under the INAIPAS Act. So, ito, bago to, itong natural properties of cultural significance ay isang dinagdag sa batas, no? Declared archaeological sites, heritage houses, historic sites, heritage trees, heritage zones, other marked structures, and all Gabaldon school buildings. Bakit all Gabaldon school buildings? Kasi may batas yung Gabaldon, no? In fact, is actually a stricter law than the heritage law. In fact, kinonfirm ito ng OSG during our discussions for this IRR. Not even the cultural agencies can approve
the demolition of a Gabaldon building. It is Okay. totally banned. Anuin natin to liwanagin natin. Tandaan natin yung mga Gabaldon schoolhouses. Ito yung pinatayo ng American regime na may mga standard ng mga designs ito na ito yung mga lumang school buildings na naabutan ng ating mga lolo. No? At tandaan natin na yung mga yan ay, ano yan, passion mo yan, life passion mo yan, Dr. Ivan, di ba? Yung Oo. pag-conserve ng So, mga Gabaldon. So yung if DepEd, hindi niya pwedeng sabihin, sirahin niya, no? Yung CHED, halimbawa, o yung university na may hawak ng Gabaldon na ito. So para again, no, when we talk about Gabaldon school buildings, tignan nyo lang ang definition of terms. Anything Correct. in the law or anything in this IRR ay may definition tayo para walang tanong, no? Correct. So Gabaldon school buildings in definition number 42 shall refer to school buildings designed by American architect William Parsons and funded through Act number 1801 authored by Assemblyman Isauro Gabaldon. So this may also refer to buildings designed and built by the Bureau of Architecture and construction of public buildings for the Bureau of Education from 1910 to 1940. And then may ancillary structures of Gabaldon School buildings. So kasama dyan yung mga home economics buildings, industrial arts buildings, monuments, flagpoles, gates, fences, and training buildings. No? So talagang lininaw natin na talagang kapag may may sagot, no, we tried our best. We're not saying that it's foolproof, but nandyan lahat. Now, ang presumed important cultural property, gusto ko rin linawin ito dahil naging discussion to with NHCP, no? Ang presumed important cultural property, pag may presumption siya, it has the same level of protection as a grade 2 level cultural property. Kahit walang declaration. Kahit walang declaration. But, later on, you will see that it does not have the same benefits. No? Correct. Magkakabenepisyo lang siya kapag declared na siya. Ang presumed, habang presumed siya, yung protection niya is grade 2 level. Protected lang. Protected pero walang lang. benefit. Oo. So, dalawang magiging action dyan. Presumed, do we declare or do we remove the presumption? No, yun yung dalawang dyan, no. We remove or we declare. Okay. It's we remove or we declare. Walang in between dapat dyan. So, sinasabi natin sa government. Meron ba example? Ano ang isang example ng naging problema ay ganyan? Kung na-presumed important siya. Meron ba tayong parang case doon? Actually, last month lang. Kasabay ng ng pagpasa natin ng IRR na to. Yung kaso ng Nutrition Center of the Philippines na gawa ni Leandro Locsin, no? Alam mo, Xiao, since 2017 pa ito na floating, no? Hindi ko maintindihan bakit it took this long na ma-actionan nito. Lahat kasi takot mag-declare. But we went through the process. Nagkaroon ng petition, yung Nutrition Council nag-file ng petition, dumaan sa mga public hearing, nagkaroon ng mga position papers and all. Action practice naman yan, no? No, pero nung para matapos ng usapan nung January, tapos ng proseso, okay, declare. Tapos. It was declared an important cultural property and kami ho ay very hopeful, no? And I think meron niya tayong information na talagang i-incorporate na nila itong building na to kasi initially they wanted to demolish and reconstruct. Hindi naman ganoon. Alam mo yung practice na ganon, unfortunately may mga insidente na ganon yung nangyari in the past na government cultural agency pa yung nag-recommend na gawa na lang ng kopya, no? Gusto ko magbanggit pero wag na lang. Wag na lang tayo magbabanggit, no? Wag na lang magbanggit. Sana hindi na maulit, no? Pero gawa na lang daw ng kopya tapos sirain yung original, no? And we want to correct that, no? Hindi yan tama as a conservation methodology, no, na andun yung original bakit mo sisirain? 'Di ba? Worst case lilipat mo pero hindi mo sisirain tapos gagawa ka ng cast ng, 'di ba? Parang kokopyahin mo tapos yung original sisirain mo, 'di ba? Parang ano ba, is that the same? Pwede mong kopyahin yung Amor Solo tapos sisirain mo yung original na painting, okay ba 'yun? Amor Solo pa rin ba siya? 'Di ba? Yung amin ay sorry, tama na. Oo. Ganito.
Iba pa yan. Yung Meron pa yan. May mga ano pa yan. May Monty pa yan, no? Di ba? oo. Teka lang ano nga ba 'to, may tatanong ako tungkol diyan, eh. But anyway, sige, tuloy mo na lang at mamaya maalala ko 'yan. Sige. Oh, sige. Itong mga ano, 'di ba, meron mga heritage trees pala. Ano Oh, ba yung mamaya, mga mamaya. diyan, 'no? Oh, Nako, sige. daming provisions nito, Shaw. Baka maubos ang 2 oras. Isa't oras kalahati mo. Wag. Oh, hindi, ano yun natin. So ngayon, required na may core and buffer zones na. Yan. So lahat ng ano, mga na-declare dati, lagyan ng core zone para alam natin ano ba talaga yung area na bawal galawin. No? So para Okay. malinaw, ano yung core zone, ano yung buffer zone. Tapos ito, sinet na yung mga jurisdiction, malinaw na sino yung responsible for for what, no? Nandito 'yan, no? Nandito sa column na ito, no? And then of course, dinagdag natin 'to, may bagong international declaration na hindi na isama sa cultural mapping law, believe it or not, no? Na pero sinama na natin sa IRR kasi nga nandun sa IRR na any international declaration is covered, no? Tapos cultural properties within the barns, International no? declaration, sorry, international declaration by UNESCO, ganun. Paano kung kunwari yan, International Shrine of the Peace, Our Lady of Peace and Good No, Boy. that's religious. So Church na yan. hindi, that's Church na yan. religious. Hindi Okay. siya kasama. Like for example, dito sa level 1, tingnan mo, may ASEAN Heritage Parks tayo. Meron din tayong Ramsar, no? So Ayun. the rule is the country has to be a state party to the convention, no? Correct. Yes. So since state party tayo dito sa sa GIAS, we are required by law to protect our GIAS, globally important agricultural heritage systems, kasi ito ay declaration ng UN Food and Agricultural Organization, UNFAO, no? Okay. So pati Yeah. Bangsamoro, no, dahil merong Bangsamoro organic law at meron siyang stipulation on cultural properties in the Bangsamoro region, nilagay natin diyan, no? And then historic objects, nako, pinag-usapan din natin ng NHCP ito, no? Wala sino ang magpro-protect ng historical objects, no? Yan ang naging contention dito, and ang Yeah, naging kasi namin. pwede mo sabihin na National Museum kasi artifacts, di ba? Like Pero archaeological. pero Diba? hindi na kasi hindi na kasi nagde-declare ang National Museum. Correct. Okay. So, Yeah. ang dyan, it's either the NCCA or the NHCP, no? So, sino nga ba ang historical, 'di ba? Who's going to take care of those historical? Oo. So, it was more oo. Sasabihin ko lang sa inyo, dagdag trabaho na naman yan. Understaffed na nga kami. Anyway, Okay. kunwari lang yun. Ako lang yun. Hindi ko hindi sinasabing NHCP yun. Pero, again, yan yung yan yung magiging mga issues dyan eh. Yung sa hatian eh. Kasi, So, siyempre, hindi ito lang din sa additional work. hindi lang sa hatian, Xiao, but more of the terminologies. The Oo. NHCP kasi wanted to call them national historical object or national historical Right. artifact or whatever, no? Pero unfortunately, wala pa tayong batas na For this. nagsasabi for this, no? So sabi ko, naging agreement namin, sige, for now, important cultural property siya or national cultural treasure declared by the NHCP, pero palitan niyo sa charter ninyo for the future, no? But to make the long story short is that we have to make sure lang na protected yung historical objects, no? Lalo na may mga historical object, nakikita na lang natin sa auction house, di ba? Sinong magbabantay ng mga yan, no? Naku, issue diba? yan. So ngayon ito na nag-agree tayo dito, and hopefully doon sa bagong charter ng NHCP ay magawa nila yung gusto nilang designation, no, yung pangalan na gusto nila, no. So sorry Ivan, pupunta na ako dito sa elephant in the room dahil i-mention mo na tong mga object at minention mo na yung auction. 'Di ba? Bakit kasi yung issue, bakit hindi binibili ng gobyerno yung mga halimbawa sa auction lalabas na mga historical object, lalo na yung letters of Bonifacio. Nasasabihin lang sa iyo ng mga cultural agency, sino sa amin ang bibili niyan? Wala kaming mandate na bumili.
'Di ba? GSIS ba? Binili nila dati yung Parisian Life, nagkanda hetot-hetot ang kanilang buhay, 'di ba? Of course, nandiyan din yung sasabihin nila na kapag binili namin 'yan, kung kami man ay may kapangyarihang bumili niyan, papagalitan lang kami ng COA at kami pa ang makokompromiso at makakasuhan at baka hindi pa namin makuha ang aming separation pay. So, yung mga ganong mga issue ngayon, paano ito ma-resolve nung bago nating hayara? That is true, no? Um, Nakakatakot ang COA. Dahil ito ay gray area for them. Alam mo naman ang COA, accountants yan, no? So, kung ano yung alam nilang mga proseso, yan ang susundan nila, no? Dito sa batas, no, and the IRR, meron ng right of first refusal ang national government, no, to buy these objects, no. In Mm, particularly, it is the commission, no. We can go there later. Pero Xiao, it's not as easy as that kasi alam mo naman ang budgeting process natin sa correct. Pilipinas, no? There is no provision in the current budget for emergencies, no? Na gano'n. Oo, Oo. kaya kapag nilindo lang isang structure, Diyos ko, ilang taon na nga aantayin mo kasi dadaan pa yan Next sa budget budget. pa yun. Oh, Oo. next And hindi next ko year. alam ano, but I think that the agencies, particularly the NCCA and the NHCP, no, should try to insert no emergency provisions, no, parang calamity fund for Oo, tama. for cultural properties and yun nga, emergency provisions kapag ka may ano, um, may auction na ganyan, no, pero siya to make it safe, and but it will need the agencies to be very proactive, no. Hmm. uh, Hindi ko alam kung papayag sila na madagdagan ng work nila, no, pero the NHCP and the NCCA should come up with joint guidelines with COA for these Correct. instances. Oo. Yan ang ano Kasi yan ang tama solusyon eh. ang problema diyan, tama ka, maaabuso minsan. O Mm-mm. hindi, madalas maabuso yan pagka nangyari ay pwede nang bumili ang gobyerno, i-auction na lang at magtataasan ng mga presyo Yeah, imbis na yeah. nabibili natin in a minimal price. Yeah. Although of course yun din yung ibig sabihin nung ano yun, yung right of first refusal, Oo. 'di ba? Kailangan US tapatan mo for the yung ano eh. government. Hmm. Kailangan tapatan mo yung highest bidder eh, dun Oo. sa right of first refusal, no. So there should be guidelines. Malinaw ang guidelines. Again, no? That is what we are trying to do right now with our policies in the NCCA, no? And the other cultural agencies. Nililinaw natin lahat, no? Para walang masyadong gray area. There will always be gray areas. There will be new gray areas. You know, alam mo Yes, naman ang Pinoy very creative 'yan at makakahanap yan ng loophole, no? utas ang Uh, batas. Oh, so we will continuously monitor no, these developments, and if there are new loopholes, this is easily amended through a board decision ng NCCA, no? So, and of course, part of the IRR is may mga guidelines pa to. 48 ang guidelines nito at iilan pa lang Wow. ang nagagawa, no? Wow. Uh, Hindi pa tapos ang IRR kasi gusto talaga natin malinaw, walang gray area. And we want this law or this IRR to be easily implementable, hindi yung ang hirap-hirap gawin, no? May mga Correct. tinanggal tayo ng provisions na pampahirap, no? Like itong balik tayo dito na, no? Like national shrines na military shrines. Wala yan dati sa IRR, no? So kailangan ano yan. So andito lahat, cultural property considered important cultural property, works of national artists, Gawad Manlilikha Bayan. Pero tingnan mo yung ginawa namin dito, Chow. The Commission shall issue guidelines specific to wearable and movable works that will rationalize the limitations of their exportation and modification that shall form part of these rules as Annex 3, so as not to create unreasonable regulatory bottlenecks for the public and the Commission. No? Because pag Correct. binasa mo yung previous napaka draconian na bawal eh, no? So paano Paano kung kunwari, yung gamaba na damit ginawa ng ano, yun okay na lang nga. bilhin Si ng isang Magdalena, museum ng ibang oh, bansa para ma-showcase tayo pero hindi nila magawa. hindi lang yon, Xiao. Let's say may ano ka, may Magdalena Gamayo ka, di ba?
hindi mo pwede ilabas ng bansa yan. If you are to follow the letter of the law, na hindi ka Correct, hindi mo nagpapaalam, masusuot doon. hindi mo masusot abroad, no? Hindi mo. So inayos na natin 'to na gagawa natin ng ng guidelines na hindi siya unreasonable, no? Oo. Ah, May mga pero gamayo pa naman na 'di ba, na talaga namang, widespread 'yan, 'di lalo ba? na yung gamayo, no? Yung lang dulay, mas rare yung mga gawa niya, no? Pero yung gamayo, talagang marami yan, no? Maraming mga tela yan, no? So we want to make it, not, hindi dapat unreasonable. So one of the things that we're discussing is ano ba talaga ang hindi pwede lumabas ng bansa? Kasi parang ang weird naman na lahat ng gawa ng gamabay hindi pwede lumabas ng bansa, di ba? Parang that's something that we need to Oh, discuss. yung mga luna naman na-arrange naman mailabas, 'di ba? Hindi, May pwedeng mga ilabas. Pwedeng ilabas. Kaya lang, do we require permits for every instance na may lalabas na damit ni Magdalena Gamayo? That's puwede. going to be Eh, bureaucratic bottleneck sa we will be giving yan yung binibigyan mo ng trabaho ang komisyon na hindi naman dapat, no? yun yung ang tawag nila do'n, yung useless work o yung needless Hmm. work. Okay, so very careful tayo diyan sa sa mga ganyan, no. And then ito, works of national heroes, Siya. For the first time ay meron tayong definition ng national hero. Wow, 'yan, oo, O 'yan, oo. sige, aakyat tayo sa national hero. O sige. Inano na yan, talagang inano namin sa NHCP, maglabas kayo ng definisyon para wala ng Natin tanong. kinuwento rin sa akin 'yan, nailabas ng isang kaibigan natin diyan, Oo. natin. Oo, oo, yun. Yan pala sinasabi niya for the purpose of the IRR pala yan. Oo, kasi nga, kailangan malinaw. Anong works of national heroes ang pinag-uusapan natin? Sino ba sila? 'Di ba? So, yun nga, national heroes shall refer to deceased personalities whose deeds inspired the Filipinos to have a concept of a nation and to contribute to the defense, interest, betterment, and quality life of their fellow countrymen, society, and homeland. So, Ganda. they were and continuously being honored by the people nationally through commemorations, monuments or shrines, coins and stamps among others. No, so ang inaano natin dito is na hindi na dapat legislated ang national hero. It's parang more of a acclamation siya or by practice. No, kita naman ng At kung may sino yung evidence kasi hindi hmm, lang siya gawa-gawa, may mga coinage na naginawa noon ng oo, bayan, di ba? oo. May mga monumento. Yes, yes. So Wow, yan. wow. So ang trabaho ng NHCP is they have to come up with a list. So ang trabaho ng dito kaya nga yan ascertained. In fact, ang wording ng NHCP is parang parang sa beatification and the canonization, no? You ascertain the Mm. sainthood, no? So ang trabaho ng NHCP is not to declare but to ascertain, no? Sino yung mga personalities na yon, no? So, yan yung yan Galing, yung galing ng wording, Ang galing ng wording. oo, So, oo. hindi sila nagde-declare, but they identify. They will Di ba? identify Oh. sino ang covered niya nito, no? Parang ganon. Yan yung works of national heroes, no? So, Kaabang-abang, mga kaibigan, kaabang-abang. Malaking bagay po ito sa ating mga teachers na oo, mangyayari ito. Opo. Kahit oo. na medyo debatable, pero alam nyo, kailangan din minsan para ma-define natin ano ba yung poprotektahan natin. Yun ang So, problem yan kasi. ang namin yan. Talagang namin. Kailangan may definition na ng national hero, no? So, andyan Mm. lahat. In fact, merong pinasok na provision dito, yung work of national scientists and national social scientists. Although, this is still something that we are discussing, no? At magkakaroon siguro ng more guidelines on this, no? So, natin, ayan, ito, para malinaw sa'yo. Ano ang heritage trees, no? Heritage trees shall be designated by the DNR, no? Mm. So, may mga heritage trees na designated ng NHCP in the 1980s Oo, oo, na oo. walang record ang NHCP ngayon, no? Pero nilagay na natin dito. Pero para malinaw sa lahat, wala na pong historic trees na i-declare ang NHCP. Talagang Last sinab na yun. Last na ha? yun. Last na yun. Yung Last. mga Oh, centennial trees. oh, Oo. yung Katipunan Tree, yung sa Novaliches 1980s. Pero nagsabi ng NHCP, ito ang naging namin compromise namin eh. Sabi, dininaw namin, okay, fine, merong mga na-declare dati pero wala na kaming i-declare from now on.
So lahat ho ng heritage trees ay declaration po galing sa DNR at mga ahensya nito. No? So yan yung ano natin doon siya sa heritage trees. Ito pa, Section 17, Works of Filipino Masters. Ito ay dinagdag natin. The NCCA board will come up with a list of Filipino masters, no. Ito yung mga ano hindi qualified maging national artist dahil nabuhay sila before Yeah. the law, no, or the award, no, Like or one na. Juan Luna, sina ano, sina Arellano, Juan Arellano, sina ano, yung mga architects na nauna, no? And then nilinaw rin natin to siya, yung Section 18, Local Government Declarations. Alam mo, yung Senate version ng Heritage Law merong ganito. Hindi ko alam bakit natanggal dun sa final version. Pero napakalinaw, no? The Local Government Code empowers the LGUs to declare provincial cultural properties, city cultural properties and heritage zones, and municipal cultural properties and heritage zones. In fact, pati barangay pwedeng mag-declare, no? Pero yun nga, yung ganong klaseng parang conflict na tinanggal ng mga congressmen sa batas. Well, Tapos hindi may tinanggal. Well, let exception me sa just kaya say na namin. may cultural agency na nagsabi sa congressman na tanggalin. Merk. Anyway. Ang ganda naman yan. Oh, anyway, ganito. Pero Pero yun na nga. pero Kung ganun, ano so paano pero yun yun, na? hindi siya kasi even if it's unstated in the law, it is already allowed by another law, Yun. 'di ba? Oo. So, and ginagawa na siya by practice ngayon. Part yan ng local government code, no? So, 'di ba? Kami sa San Fernando, we declared our own heritage district in 2004. Yeah. So, we basically stated already what is being done and we wanted to state it so that other LGUs know that they can do it, no? Correct. Exactly. 'Di ba? Pero So, kasi ito na yung nangyayari dyan. Bakit may mga ganon na mga, siguro yung iba kasi naiisip, mas mahihirapan tayong mag-iba para sa mga kondo-kondo no, no, natin, sa no. mall-mall Hindi 'yon eh. natin. Di ba? I think the reason behind that was the fear that LGUs might declare heritage na hindi naman heritage. Okay? We have to trust the No, no, no. local. The Not locals know eh. I understand why because nagkaroon kami ng insidente dati na may bagong building na gustong i-declare na heritage kasi mukha siyang heritage, no? What? Yes, that happened many years ago in an LGU I will no longer name, no? Ang dami nating natututuhan dito mga kaibigan, mga Oh, kabalbalan. oo. So, so ang ano natin dito is that may kopya dapat ang NCCA nung Uh, ordinance na yan, no? In fact, nakalagay dito, LGUs may declare and protect cultural properties of local significance, but subject to guidelines on LGU declarations that will be issued by the Commission. So, lilinawin ng Commission ano ang pwedeng i-declare ng LGU na pwede, or ano ang heritage, ano ang local heritage. I-define niya ng NCCA, no? Para hindi nga maulit yung merong isang function hall na nilagyan ng maraming burloloy na mukhang Europe, and then gagawin nating heritage to. Hindi. Ang bago ay uh, hindi na po heritage, no? Huwag nating kakalimutan 'yan. may ilang taon bago pa yan maging heritage, di ba? Oh, tsaka hindi uh, masalimuot, but we will come up with guidelines for that. Of course, may privileges ang cultural properties, no? So ngayon, grade 1 and grade 2 level cultural properties, may priority government funding. And Yun. if I may, Shao, no, one of the things Yes that po. we clarified in one of our board meetings sa NCCA, OSG, nag-clarify that the law, in the way it is worded, allows government to support privately owned heritage properties that are declared. So, Mm. alam ko may naging ano yan naging content. Parang ano some of our government cultural agencies parang natatakot na naman niya sa COA, no? So, again, we will have to um, work on that. But if there's a section down here that deals with that para may i-attach sila for COA. Yeah. Okay? Registration, napalitan yung pangalan ng pre-cook.
naging Philippine Registry of Heritage. Kasi Mm. hindi lang siya, kasi meron ng natural properties of cultural significance eh. By the way, sorry babalikan ko lang yung kanina, naalala ko na, yung tinatawag na presumed cultural heritage and Oo. yung kapag presume siya, either i-declare mo o patanggal mo. At Oo. I think nangyari ito doon sa Cojuangco building ba ito sa PLDT na Yes, it is in, na-delist siya. Na-delist ang ano, na-delist ang ah Cojuangco. Oo. so, national artist yan, pero dinilist. No? Kasi yung may nag-request, I think yung Owan ko, no? They wanted to. Kasi sabi nila, it's not, at ang ano, parang verdict, it's not the best work, representative work of Locsin. That's why it can go. But you have to, kailangan magpaalam sa isang ahensya ng pamahalaan, di ba? And I think NHCP was the one na nagbigay niyan, kung di ako nagkakamali. Oo. No, Sige po, it was an di ba? NCCA, hindi NCCA NCCA. ang Sorry. kasi dahil pag work of national artist sa NCCA yan, no? NCCA pala Um yan. yeah. Okay, sorry. So ano, yun na nga, we now have the Philippine Registry of Heritage, may registration na yan. And then ito Yan. na, lahat ng government agencies kailangan nang mag-inventaryo, no? Kasi maraming mga properties na cultural that are owned by government agencies. So NHCP magsasubmit, inventory of government-owned cultural properties, no? Um, Interesting that because the NMP law, the NMP charter actually still assigns the registration or the inventory of government-owned cultural properties to the NMP, the National Museum, no? So movable with the NMP and then ito pa, missing or stolen government property, no? Kailangan kung may nawawala sa inventaryo, kailangan ina-announce ito para kapag ito ay lumitaw in the future, government has claim to the property, no? Na nangyari doon sa Juan Luna bus ni Ben Yes. Lure na Yes. bronze. Oo. No, na nakuha at sinurrender naman ng mga may-ari Oo, bago ito inauction. that is right, no? And then of course, kailangan may insurance na tayo for cultural properties, lalo na yung built heritage, no? Andyan ang GSIS to insure against fire, no? Alam mo, Ah, yun yung tulong Akala natin minsan na popostrate tayo na minsan na hindi nagwo-work tong mga batas na to at talagang minsan hindi I mean minsan frustration 'di ba bigla nagigiba na lang wala mm, pero kailangan bilangin din natin yung mga panahon na nag-work nagkaroon ng mga pagbabalik nagkaroon ng mga pagre-restore dahil may batas. yes, yes. Totoo yan, no? Nako, Xiao, 9 ba tayo matatapos, Xiao? Well, kung may time kayo, kung okay lang sa inyo, siguro hanggang 9:30 Richard, pasensya ka na, ano? Oh, Oo, okay lang sige. ba Sir Ivan? Oh, sige, okay lang, 9:30. no? Sige, Thank you, sige. thank you. Oh, Ito, inventory of Gabaldon School buildings, no? Pero gusto ko nang puntahan natin yung mga ah, anong tawag mo ito, mga important provisions, no? Isa na dito yung heritage zones, no? Again, nandito na yung magkakaroon ng guidelines, and then nilagay natin dito yung yung historic urban landscape approach, no? Ng UNESCO when we protect heritage zones, no? So sana yan ay mabasa ng mga tao. Um, let's go straight to declaration, delisting, alam na ng mga tao ito. oo. Uh, mas malinaw lang siya ngayon. Ito, conservation of cultural property, no? So, anong mga linagay natin? Number one, proper methods and materials. So, may international standards, national standards, and then the use of regulated materials for conservation. One example, Batanes, no? Kaya silang sira na yung cultural landscape ng Batanes dahil protected area siya ng DNR, hindi pwede Oo. gamitin yung mga bato for restoration. You cannot extract stone for traditional houses. So puro hollow blocks na lang ang ginagamit ngayon sa Batanes, no. So Ay, uh, ang gagawin ho natin ay magkakaroon tayo ng agreements with DNR on the use of regulated materials, no. Yan ang wow. kailangan, no. Mabes na Ma-CMP. hindi natin napapansin to, no? Pero may ganun palang mga regulasyon, di ba? Yeah, we need Anyway, to sa pag yan ang natin Xiao, sa pag-ikot natin at sa pag-uusap natin, doon natin nalalaman bakit ganyan na ang construction sa Batanes. Kasi nga bawal mag-extract ng stones eh. mm. So hindi mo Gamit ma-repair. yun.
nagamit nyo yung years ng pag-ikot nyo sa lahat ng probinsya sa Pilipinas at Mm. pagtingin sa mga heritage. And also, I think nakatulong din yung inyong dissertation Oo. sa Estados Unidos na mukhang na noon doon pa lang na figure out na ninyo ano to mga batas na meron tayo related to heritage at naipasok nyo na nga dito. Tsaka yun, because of the dissertation, napag-aralan natin yung ano, yung mga laws ng ibang bansa, no? So, may mga Wow. good practices na ipasok natin dito. Again, no, meron tayong conservation management plans, heritage impact assessment, archaeological impact assessment, at magkakaroon ho tayo ng guidelines. Yung CMP guidelines na approved na rin yan kasabay nung IRR, no? Pero yung HIA tsaka AIA, forthcoming pa yan. Pero, Xiao, you know, ito yung thrust ko kasi as a commissioner now. We Yeah. are requiring all these documents, no? Pero Right. no one knows how to do it, no? Talaga? Talaga ba? Konti lang. Parang ano siya, monopolya. Ayaw natin ng Kasi yung ganun. yeah, yung AIA for example, iilan lang naman ang kinukuha for that eh. Yeah, Diba? ayaw natin ng monopolya, no? We So, need ang gustong training. ang yeah, exactly. Yan ang in fact, Xiao, I would like to announce this that the Heritage Month theme is training and capacity building. Wow. So, sa totoo lang, Xiao, sana hindi yung mga, let's focus the efforts of the local government on training and capacity building. Yan yung gusto natin mangyari for Heritage Month. Before we do all this, di ba, wala namang masama sa programa, yung mga palabas and all that, no? Pero I think covered na yan ng Arts Month eh. Yung mga Kaya performances and all that, no? I think that Heritage Month should really focus on equipping our communities with the knowledge to preserve heritage. Kasi it's one thing to say you have to preserve your heritage, but it's another thing, how nga ba? 'Di ba? Yan ang ano, yan ang i-thrust natin for Heritage Month. So sana yung ano, yung mga LGUs natin, ipapalabas ko nga kaagad yung theme na yan kasi last year pa na decide yan eh ng SAD Commission, no. So ayun. And then ito, Section 35.4. Conservation training and accreditation for contractors. Siya, mga contractor natin, hindi basta-basta pwede mag-project ng restoration. Dapat may training din, no? correct. Oo, so magkakaroon tayo ng ano, and then training for the owners, the management, the custodians. As you can see, training is very important, no? Coordination of government projects, nilagay natin 'yan. In fact, merong anong mangyayari pag may archaeological sites, no? DPWH. In fact, ito, galing pa sa DPWH ito, may sarili silang guidelines for government projects when you discover an archaeological site, no? Correct. And I Yeah, don't yeah, yeah. think I don't think nasusunod ang sarili nilang guidelines. Hindi man galing sa ano to hindi galing sa cultural agency to, galing sa kanila yung guidelines na yan So pinasok natin yan diyan, no? Building permits, yung condemnation proceedings, nilagay talaga natin. Ginamit natin yung DPWH orders, no? Na walang permit, na walang approve, na walang clearance, no, from cultural agencies, no? Nandito lahat, no? Pati mining, yung Mining Act, nandyan yan. Kinuha natin yung ano, yung cave resources are here also, no? Chance find protocols, no? Conservation of World Heritage Sites, nandito lahat, no? Cabaldon Building. Yan yung sinasabi ko kanina. Napaka-stricto ng batas na ito. Hindi talaga pwedeng magpagiba ng Cabaldon Building. In fact, it is not allowed, no, to demolish or to move, no, a Gabaldon Tsaka building. halimbawa ganito, Dr. Ivan, ano, yung ibang gabal doon, halimbawa, pag i-restore daw, tapos bigla, pag nakita mo, bago. Ay, Yung, yun ang ba? Pwede di kasuhan ng ba? ano? Pwede kasuhan yung school administration ng paggawa. Nangyari na yan sa ano, nangyari na yan sa Batanes, yung sa Ivana. Believe it or not, Oo. naagapan natin yan kasi nagsumbong ang local community na ginigiba yung kanilang stone gabaldon, no? Mm. Shaw, alam mo yung masakit doon? Yung Hmm. pondo na pambayad sa paggiba ay galing sa restoration funds for Gabaldon. No way! Jeez! Grabe, napaka-frustrating mga kaibigan. Oo, yung pondo na pang-restore ng Gabaldon, ang gagawin nila, gigibain nila yung Gabaldon, gagawa sila ng bago. Yun ang restoration for them, no? Tapos ano, kasi 'di ba dapat 'di ba kung kahoy yan, dapat kahoy din yung Yes, yung yes. ano.
Yun yung hahanap ka ng kahoy, di ba? Tsaka you have to realize, Xiao, yung mga gabaldon ng Batanes, hindi mo yan mahahanap elsewhere. Yung mga stone schoolhouses nila, no? Wow. Hindi tulad ng mga kahoy na gabaldon all over the Philippines yan. Yung sa Batanes, wala talaga. So Yan lang. kung sirain mo yung sa iba na, wala na yan, 'di ba? Wala na tayong sample niyan. So again, no, destruction, demolition, relocation shall be strictly prohibited, no? Yan ha. Oh, Not not, maliwanag po. not even the NCCA or the NHCP can approve A demolition. destruction. Oo. Yan yung Wow. kinonfirm yan ng OSG. Ganun ang And wording ng batas na ito. this is to save whatever it is that remains. Kasi ang dami Yeah, na po sira sa buong Pilipinas. yeah. Ilan na lang po yan. Sana maligtas pa ho natin. Mm. Di ba? By the way, So, ayun lang natin nalaman, na may natutunan tayo kay Dr. Ivan, na iba na pala ang pronunciation. Hindi iba na. No? Iba na. iba, Magandang, oo, kasi parang iba iba na na yung, kami ng iba na. parang O iba na tama. yung naririnig ko ah. Parang iba na Kasi yung ibanag naririnig. Iba, Oh, tama, ibanag kasi. Iba na. Ibanag. Ngayon ko lang napagdikit. Kasi yung ex ko kasi iba na ang pangalan. Kaya akala ko meron siyang pangalan doon sa Batanes. Binabati ko yung ex ko na si Ibana, kahit hindi mo ako napapanood dahil nasa Canada ka na, hello pa rin sa'yo. Oo. Sige pa. Tsaka yung girlfriend ko ngayon, my fiancé, Noela Mai Orozco, na nanonood ngayon sa atin. Sige po, tuloy natin. So yan, and then Xiao, favorite ko tong dinagdag natin, yung preservation of historic open spaces, no? Ooh. Ito ay pag malinaw na implementasyon ng heritage law. The NHCP kasi, through its resolution in 2018, declared all Spanish and American colonial period plazas and public squares as National Historic Sites. Therefore, they are all grade 2 level cultural properties according to the act and these rules, no? So again, these plazas and public squares continue to serve as open spaces. So ano ang bawal na ngayon, no? Number one, the construction of covered and other structures in historic plazas and public squares, including but not limited to covered courts, multipurpose halls, event venues, parking lots and buildings, government buildings and offices, barangay halls, stages, perimeter walls, fences, plant boxes, bleachers, gazebos, waiting sheds, and market stalls shall be prohibited unless a clearance is secured from the NHCP, through the commission. Section 39.2, LGUs shall endeavor to restore their historic plazas and public squares to the period when they were most historically significant. No? Structures built without the clearance from the NHCP, particularly built in violation of the Heritage Law or Resolution 7/2018, should be removed. No? So kapag nagtayo sila ng structure after 2010 doon sa mga plaza, yan po ay illegal, no? Kasi hindi na paalam, no? Lalo na itong 2018, no? Yan ang year of reckoning natin, no? So LGUs are strongly encouraged to remove covered structures and other elements that were not part of the historic open spaces during the Spanish or American colonial period, unless of course they are 50 years old. So debatable kung tatanggalin or hindi, no? So again, Halimbawa, yung mga bandstand nung panahon ng Amerikano. ayan, Yung mga magandang gazebo. hopefully mabalik natin yan, ano? Tapos ang mga development plans for historic open spaces should be approved, no, by the NHCP. So, Third, ibig sabihin, halimbawa, nagtayo ng isang stage na auditorium sa isang plaza. Ano yun? Tatanggalin natin yun? violation yun eh, ng batas. My God! Diba? Violation ng batas yan. And I will tell you why later, no? Bakit nga ba? Why do we need to remove them, no? Eto, greenery. Yung mga meron may concrete complex din ng ating mga LGUs. So trees, grass lawn areas and other greenery should be preserved, no? The cutting of historic and or native trees and replacement of green spaces with concrete pavers or similar materials shall be prohibited, no? So yan ang gusto natin ma-preserve, yung yung grassy ng ating mga plaza, no? And then ito, yung sinasabi kasi natin dito, teka, hinahanap ko yung I will go back up here, no? Ito yan siya, These plazas and public squares
should also be kept as open spaces to be used as evacuation areas in case of hazards, such as earthquakes and fires. Diba, kapag linindol ka, tapos ang plaza mo, covered courts, sus Mariose, paano na yun? Diba? Correct. Mm. Yan yung inaano natin dyan eh. So it's Tama. historic open spaces serve as greeneries, gardens, and breathing spaces for the community amidst current environmental and public health issues like global warming, urban pollution, and pandemics. Diba? We need these Correct. open spaces. No? So uh, I'm sure the LGU can always find another space for covered structures. But you need open spaces, especially Mm. for hazards. As if naman hindi tayo suki ng lindol, 'di ba? Hindi tayo suki ng ano, ang dami nangyayaring ganyan. And if we don't have an open space for people to seek safe spaces, paano na 'yan, 'di ba? Kung puro Ang covered court malaki ang na yan. implication nito kasi ang daming violation sa ganyan. In fact, yun nga kaibigan natin na si Fred Santos Mm. sa Bataan, meron siyang problema noon kasi yung statwa ng Katipunero ay nailagay sa isang backstage na ginawa pa noong pang 1970s. Oo, oo. So, ang tagal-tagal niyang gustong palayain pero sa wakaawan ng Diyos, sa wakas tinanggal na po yung covered yung stage na yon at malaya na ho yung Katipunero. Well, of course si Bonifacio daw yon pero Oo. Katipunero yon pero still malaya na po siya. Special mention nga pala sa Iloilo City dahil sa ginagawa nila sa Haro at saka sa Molo Plaza. Ay, ang No? ganda! Tinanggal ng Iloilo yung building, an entire building on Haro Plaza, yung parang barangay offices nila and Oo, all that. ang pangit nun. Ngayon, kita mo yung plaza from the road. Tapos, ang ganda pa ngayon kasi talagang, ang ganda, pati yung monumento, inilinis, saka naglagay ng bago para kay Patrocinio Gamboa, kasama ni Garciano Lopez Haina. Yung sa Haro, ang ganda din. Ang ganda din. Nandun pa yung gazebo, nandun yung, talagang kinlear din nila. Special mention talaga ng Iloilo kasi may political will sila to clear the plazas. Kung sa ibang LGU, dagdag ng dagdag, ang Iloilo binalik sa dating anyo. No? At talagang maganda na siya tignan. Very na open space. No? Buhay yan. kayo, Iloilo! Nako, Section 41, simbahan. Ito na. May unang-una, declared lahat ng colonial churches and other houses of worship, no, regardless of religious denomination, which were built prior to any 1940. So classified historic structures sila, no. So yung mga naligtas na tigmaan. Meron din, you have to remember also, may agreement ang Vatican at saka Pilipinas, no, on cultural heritage. Meron ding agreement ang NCCA and CBCP on cultural heritage. So, in fact, itong quoted itong mga provisions na ito, quoted from the agreements, no? Yeah, so, yeah. Andito lahat. Hopefully, I don't want to go into full detail and I just invite everyone to take a look at this. Pero, it basically is saying na hindi basta-basta pwedeng palitan ng parish priest ang simbahan. In fact, ito circular letter galing ito sa church law. Yung unlawful transfer, no? So again, no, ito this includes the unlawful transfer of ownership of historical and artistic heritage of the Roman Catholic Church, unwarranted changes in places of worship under the pretext of carrying out the reform of the liturgy, or causing the disfigurement or loss of priceless works of art. Pinagbabawal ho yan ng batas ng simbahan. No? Kaya talaga I think there should really be an education sa ating clergy, lalong-lalo na yung mga mahilig sa renovation, na kapag ikaw ay na-assign sa isang heritage church, huwag mo kalimutan na ang batas ng simbahan at ang batas ng Pilipinas, pareho po ang sinasabi. So, sasabihin kasi nila, separation of church and state daw. No? Pero hindi naman pwede yan kapag ang isang structure ay part ng national patrimony. Pero kahit sabihin mong separation of church and state, the church has strict rules on conservation at sana nga masundan lahat ng ito. No? Ito yung nangyari sa Quiapo Church noon. Matagal na. May bagong parish priest, binenta
yung mga pillars, Mm. binenta yung altar, no? At napunta sa mga private collectors, no? Hindi ko nababanggitin kung sino private collector, pero kilalang kaso 'yon na may posibilidad na gano'n ang gawin. Kasi nga akala mo pag kura paroko ka, ikaw na isiga doon, 'di ba, sa simbahan. At kaya mong i-dispense yang lahat ng ganyang mga property. Even the church pala, ayaw pala yung ganyan. Ayaw ng church yan. O Mm. ah, ano yan, kasalanan yan sa O mga halimbawa, sikat na heritage case ito, sa isang major church na isa sa pinakamalaki sa Pilipinas, ay may itinayong parang gusali na parang idinikit, pero parang moderno o hindi bagay doon sa simbahan na iyon. Di ba, may mga ganon. At ito ay, I think nagkakaso ito at natanggal ito na, yung, ito na, ito na. Dahil di ba? na-mention mo yan, nandito yan sa larger document, ang kaso ng Taal Basilica na umabot po Ayun. yan sa Court of Appeals. So again, nilagay natin ito para makita ng tao na may mga kaso na pinanalo ang heritage, no, at nagpapasalamat po tayo sa grupo ni Ramon Orlina dahil sila ang nag-file ng kaso at sila ang nag-finance Yes. nito. At the end of the day, ang sinabi ng Court of Appeals na kapag declared ang isang simbahan or protected ang isang simbahan, hindi basta-basta pwede galawin, no? So ang sinabi dito basically preservation of our heritage is a public interest so that the historical legacy will be sustained not only for the present but for the future generation of Filipinos, no. And then ano ang sinabi ng Court of Appeals, no? Uh, Defendant appellees, ang simbahan, are permanently enjoined to comply with the provisions of Presidential Decree number 375 and secure prior written permission from the National Historical Institute prior to the conduct of any construction, alteration, or modification of the basilica and its premises. No? So yan, in fact, hinahanap ko dito na talagang pinatanggal yung Adoration Chapel na yon, no? Nandito. Giniba yun. Oo, dapat niya hindi ko alam kung nagiba totally, pero nanalo to sa ano sa Court of Appeals. I don't think umakyat pa sa Supreme Court ito, no? Ganyan yung ano. So yan, nangyayari na yan. And there are three cases, nandyan yan sa bigger file na i-share natin, Shao, sa mga tao. Ito ba yan, no? Available na o you will still make this available at where can we, when can we expect this to Shao, be? it's been available since the day we approved it. Okay. So ayan na, maliwanag po. Sa Oh, NCCA website ba to? wala pa, nasa ano ko pa lang, nasa Facebook ko pa lang kasi nga Ayan na. inihintay natin ang si-share, kaya nga i-share ko ulit, no. So yun, heritage agreements, ito yung sinasabi natin. So para yung mga heritage houses in particular, private owners, they have to sign a heritage agreement kapag may gagamiting pondo ang gobyerno para sa restoration ng kanilang mga structures, no. Syempre, we need to protect the government also, no? Since Yeah. gagastosan natin ng private properties na declared, again, no, we are restoring these structures, no, for the country, no. Hindi lang para doon sa owners na 'yon kasi it just Correct. so happened na sila ang may-ari, no, but still what they own is part of our national patrimony, no. Kasi kine-question yan, bakit daw tinatayo yung mga simbahan ng Bohol? Wala daw bang pera ang simbahang Katolika? Kaso yun na nga. Heritage natin yan. Hindi Como Katoliko yan. No? Iglesia ni Cristo yan. Hindi natin heritage yan. Especially yung may mga historic houses of worship ang INC. Lalo Oo. na nung panahon ni Felix Manalo. Mhm. Anyway, sige po. Okay, next, ang historic streets dati ay naging Ayan! historic place names na po. Ito na po. Ah, Isa rin dito sa yung mga place names, toponyms, and oo. other things. So Ano po ang ano natin dito bago? hindi basta-basta pwede palitan ang pangalan ng mga kalye, mga park, mga building, shrine, landmark, no? So dati streets lang eh. Ngayon lahat, no? If it's a historic place name, kailangan may hearing and it has to be approved by the NHCP, no?
Hearing. Ang At NHCP ang mag-approve. Yes, syempre historic, no? Gagawa sila ng guidelines. As of now kasi renaming no, and naming, no? Pero kailangan gagawa ng mas bagong guidelines. And then ito po ay dahil nga dun sa bagong batas, the NHCP may direct the LGUs to restore the original names after due hearing. Ooh. Bagong provision ng batas na naipasok po natin. Yung iba, ang ginagawa, sinasa batas. Diba? I Okay. don't know kung yung, halimbawa, yung Miriam Defense of Santiago, kung ito ay law. If it's a national law, then it's an act of Congress. But if it's a local law, then the NHCP may intervene. But Oo. yung sa national naman kasi, lagi naman silang kinukonsulta ng Kongreso. So, Correct. Yeah. walang issue dyan. It's the LGUs that have been the ones naming and renaming at saka yung mga local kahit mga schools, no. This is something naman that the NHCP can has jurisdiction over. Correct. So, ikonsultahin lagi ang NHCP, mga kaibigan, sa mga change of names na yan. Tapos, yung pinag-usapan natin kanina, right of first refusal, no? So, the appropriate government cultural agency, so hindi lang po National Commission of Culture and the Arts, pwedeng NHCP, no, shall be given the right of first refusal in the purchase of cultural property declared as grade 1 and 2 level national cultural properties, no. So, yan ang natin doon. And then, I wanted to, dahil malapit na maubos ang oras natin, I will go straight to incentives, no? Yan. Kasi yung natin, no? Siyempre, di ba? Parang yan ang ating di ba? Actually, pangkaroon. Yan ang magiging next natin. Yan yung magiging next project natin. Dagdagan pa yung incentives, no? Kasi marami tayong rules pero wala tayong insentibo lalo na maraming mga how do I say this? Maraming mga nagmamay-ari, no, ng cultural properties. Hindi naman yan they don't have cash, no, teka. Doc Ivan, no, yung pinadala mo sa akin na link, ito pa rin yung draft, no, at pwede ko nang i-share ngayon sa comment section. I can also share it in your comment section later para makita ng mga tao. So, ayan po, nagko-komento sa atin, na yan. Ayan na po, yung may nagre-request nga dito. Ito na po yun. Oo. So, nandito yan sa bandang baba. Incentives, ayan. Ayan, ito tayo, no? Anong ginawa natin? So, all donations in any form to the Commission and its affiliated cultural agency shall be exempt from donor's tax, and the same shall be considered as allowable deduction from gross income, no? So, ang ginawa natin, nilinaw natin. Number one, kapag ikaw ay gumastos para sa restoration ng grade 1 or 2 level property, ito ay i-consider na donation sa komisyon, no? So, kahit nahawak nila yung property? Yes. Yes. Talaga? Yes. Halimbawa, yung nabiling letter ni Andres Bonifacio ng isang private individual, at ito po ay ginilagyan niya ito po ay i-conserve niya, pina-conserve niya, yun ba'y mako-cover? Pwede siyang ma-tax exempt, ganun? Tax deductible. Deduction. Oo. And donation tax exemption. But you have to remember, it has to be declared, Xiao. Okay. Kailangan declared siya. So, hindi, so when it's grade 1 or 2 level, may declaration siya. Hindi presumed. Hindi presumed. Okay. Now, these shall be considered as allowable deductions from gross income in the computation of income tax, no? And then magkakaroon ng guidelines between the Commission and the BIR para ma-implement ito. But take note, may caveat yan. The conservation work requires prior approval from the Commission and or appropriate cultural agency to qualify for tax exemption or allowable deduction. So bago mo siya gawin, kailangan mo munang ipa-approve yung conservation nung either the item or the structure, no? Ito galing sa
RA 4846, donation by private individuals or institutions for the purchase of cultural properties or for the support of scientific and cultural expeditions, explorations, or excavations. Again, donation are considered exempt or and deductible from income tax returns or of the individual or institution. No? So yan, mga donations to the National Museum, National Library, NHCP, pursuant to PD 373, all monetary contributions, donations, books, manuscripts, works of art, no, tax exempt and deductible from taxable income of the donor, no. So Hmm? ano natin Even, yan? kunwari yan, manuscript books, significant ba o kunwari nag-donate ka ng library mo sa National Library of the Philippines, ibig sabihin pwedeng i-tax doon ano yun, tax. Tax deductible. You have to ito lang yung allowable ngayon sa batas, Xiao, no? Tax deductible. Ang gusto natin ma-propose sa next law, sa next revision is tax credits. Meaning, Correct. yung ginastos mo sa pag-restore ay bawas sa babayaran mong tax. Pero ngayon kasi, ang allowable lang ng law is tax deductible, meaning yung ginastos mo para sa donation, ay yung ginastos mo para sa restoration ay pwede mo ibawas sa taxable income mo, no? Oo, income tax. Okay. So hindi pa siya tax credit. 'Yun ang inaayos natin, no. Real estate tax incentives. Again, LGUs can do this. We've done it in San Fernando, nagawa na rin ito sa Angeles City at sa Silay City. Alam ko 50% sa Iloilo City, napakataas ng taxes dahil sa business district siya, no. So again, no, andito yung mga incentives na yan. So we are encouraging LGUs to give tax um, exemptions, no, or discounts doon sa mga heritage properties, no. Tapos sa ibang batas may mga nahanap tayo, although ito CMP for grade 1 level properties from the other laws, like for example the Tourism Act, meron palang loan, grant and financial assistance from the Tourism Promotions Board. So sa tourism law, TPB shall extend loans through government banks and financial institutions, provide grants and other forms of financial assistance for heritage preservation, no. Tourism enterprise zones, no, sa TIEZA, no, nasa Tourism Act din ito, no. So ang heritage zones ay pwede maging tourism enterprise zone, tapos may mga incentive siya, no. May social responsibility incentive. A registered enterprise shall be entitled to a tax deduction equivalent to a reasonable percentage not exceeding 50% of the cost of the environmental protection or cultural heritage preservation activities within the TEZ, no. Tapos TIEZA, no, at least 5% of the travel tax collection shall be used for historic, cultural, religious, and heritage sites, no? As determined by the appropriate agency. So again, ang daming TIEZA is actually a funding source for restoration, no? So yan yung natin, meron din sa investment code, mga investment priorities plan, no? Again, mga incentives for restoration activities, no. But hopefully makadami tayo. We're going to push for more incentives, pero as of now ito ang allowable by law, no. So Sabihin kung ako si Manny Pangilinan o kaya si Ramon Ang, tapos ako ay ipa-restore ko yung isang monumento somewhere, is this something na we can na pwede ko ring mapakinabangan? you can deduct it from taxable income as long as the work is approved by a government cultural agency, kasi ang government cultural agency ang magse-certify nung Kung tax may tama restoration. yung tax deduction, no. So yan ang natin ngayon. Kumbaga we've stipulated something that was allowed in the heritage law kasi hindi naman nagalaw ito ng bagong batas. Nilinaw lang natin ang other ways of implementing the incentives, no, Right. para mas malinaw sa mga tao na pwede pala ito. Kasi donation siya. It will be considered a donation when you restore something that is declared by a national government, At the government agency. kung malinaw at eto nga ito, ibig sabihin nun maengganyo natin ang ating private sector na tulungan Yes. ang ating heritage.
That is true. That is true. No? So Ganda. that's why nga we're trying to push for tax credits din. No? Pero ano yan, bagong batas na yan, Shao. No? So again, it's a, I know it's a very long, how do I say, it's a very long document, but we've been able to cover as much as possible. Yan ang inaano natin na hindi Yung art, dapat. Oo. ito na yung crimes. Ito na yung iba-ibang fines for various crimes na Yeah, pwede nila. nandito yan. Again, hindi napalitan yan ng bagong batas. Hindi natin ginalaw yan. Pero what we found out is that there are other laws na meron ding sanctions. No? So, like for example, sa prohibited acts in protected areas, galing yan sa INAIPAS, no? 7586. Art forgery, meron din batas niyan. No? So, Na by the way, yung art forgery, laganap yan ha. It's as ano siya, more than we expected na prevalent pala yan. Yes, Oo, yes. hindi natin napapansin. No? So ngayon, I mean, may batas dyan, no? RA 9105, no? So, linagay natin yan dito sa IRR para malinaw na meron kang source document for art forgery. And then penal provisions, no? Hindi lang yung sa RA 10066, may penal provisions din ng for the protected areas, may penal provisions din for art forgery. Merong, in fact, sa revised penal code, theft of NMP and NLP property, no? Nahanap din natin yan, pati special cases of malicious mischief na nahanap natin yan sa revised penal code. Imagine may mga ganyang provisions na hindi malinaw, no? Meron din sa revised penal code, destroying or damaging statues, public monuments or paintings, no? Na nasa Act number 38 15, no? And then yung 9470, the damage, unauthorized disposal or destruction of a public record. No? So maraming mga that's why we're very happy about the fact that we were able to weave in as many laws as possible na may heritage provisions. Wow. Itong discussion natin, akala ko highlights lang mapag-uusapan natin and all, but you are able to put everything in just a few minutes, and medyo a lot of us who are watching this now, we now have an understanding of yung heritage IRR natin ng Cultural and Heritage Act. Ano pa lang yan ha? Heritage regulation, meron pang provision ng law on cultural mapping and cultural education as well as central. Yun pala yung sa cultural mapping. Kasi I think may ibang batas yun hindi ba? Hindi, yun yung nag-amend ng heritage law. Yun yung nag-amend. Kasi yan, champion si Ma'am Lauren dyan eh. Yung nakikita ninyong mga changes galing yan sa cultural mapping law which amended the heritage law. Yeah. So, I mean, to make the long story short, required na po ang cultural mapping in all LGUs. Oo, yes. Ay, sorry. Ganito po, no? Sir, patanggal na ho. Pasensya na. Oo, sige. Okay. Para makita na yung nagagwapuhan nating mga mukha, no? Ayan. Sorry. So, yun po. Ang tanong ko na lang, itong mga, kasi ang dami ng heritage, ang dami ng cultural mapping. Ito, question ko to. And then, I'll just read comments very quickly, ano? Pero, question ko to, yung mga cultural mapping na ginagawa sa buong Pilipinas ngayon, meron bang parang tayong registry na dapat kapag nag-cultural mapping ka, doon mo ilalagay? Kasi ang nangyayari, nag-cultural mapping sila, itinatago. Hindi natin na-access. Anong sabi nandito, you have to submit to the NCCA. You have to submit to the NCCA. Parang yan yung yung ginawa, 3 beses yan, yung yung kay Quirino, yung pangatlo, yung data papers, historical data papers na tinatawag natin. No, na inipon yung sa lahat ng barangay yung knowledge. Okay, konting lang po, no, konting mga pagbati lamang sa mga narito ngayon. Kaunting-kaunti lang. Sandali. Ito. Ayan, Ana Cubalies and Don Animation. Napanood daw niya ako kanina sa Afternoon Delight. 100 years din. Vilma Cabote Gonzalo, Joe Art Mandagit Tones, ang ating suki. Ray D. De Los Reyes, Elena Francisco,
Ayan, sana nag-enjoy ka. Arnold Molina, no? Nakakuha daw siya ng insight sa program, provided with a copy. Ito na po yung IRR, no? May copy na po tayo. Arnold, Jeric Simpanlikan, see you tomorrow sa akin talk sa La Paz Tarlac. Tomorrow, Valentine's Day, no? Pumili ako ng date na wala ako kasama ang mahal ko. O wala ako, hindi ko siya makakasama, buisit. Rowis Lacson, Las Piñas Historian, magandang gabi, nakikinig mula sa bayan ng Las Piñas. May tanong si Rowis sa Las Piñas. Sabi niya, kanina, ayan, Ana, Hermana Ana, hello. Ito yung tanong ni kanina, ito, hanapin natin. Ayan, sabi ni Las Piñas Historian, saan papasok ang IRR kung powerful ang politiko na magpagawa ng mga infrastructure na babangga sa historical place? Well, walang sagot dyan, girl. Ito po, no? Sabi ni Arnold Molina, Sir, I have a house here in Abra made of Nava, and if I'm not mistaken, my house which I inherited from my lola and lola is more or less 100 years. And many houses were made 100 years now. I wish to have this as my title, Cultural Heritage of Likuan Bahay. Ngayon, itong mga ganito na supposedly wala naman nangyaring historical, hindi dinaanan ni Aguinaldo, hindi dinaanan ni Rizal, pero 100 years old na, this is presumed cultural property that can be declared, di ba? It can be declared. We just have to remember that hindi lang po historical ang ating basehan for declaration. May architectural, may cultural value. It can be very important to the community, no? So hindi tayo limited doon sa sa mga historical. Yan ang inaano nga natin, and we always remind our friends in the NHCP na alam nyo, we need to make sure that anong tawag dito, we need to make sure na yung ating wording sa mga certification is that you are only covering the historical, and you have to remind the person, kailangan yung paalalahanan yung tao na meron pang cultural value na kailangan tignan, no? So yan yung natin doon. Yeah. Okay, tapos ito, how about yung monuments na gawa ng national artist pero mali naman sa historical details? Girl, national artist pa rin yun. Hindi naman siya historian, no? So kung gawa siya ng national artist at maganda siya, kahit mali yung details, ganyan naman talaga eh. It's a work of art, no? Ganyan talaga yan. Okay. Munisipyo daw ginawang recreational area ng sabi ni Las Piñas Historian. Ayan. My mother, Vilma Briones Chua, I love you mama, see you tomorrow. Ayan, si Sir Ivan nag-share din nung IRR. Reg de los Reyes, dami daw niyang natutuhan, ngayon ko lang nalaman. Kurt Hamet Badeo, Prof, I'm very learned po sa dissertation po. Thank you so much. Yeah, dissertation ni Sir Ivan. Na dinidiscuss siya yung IRR at kinokonekta lang niya. Valentine's Day tomorrow sa inyong dalawa, sabi ni Reg. Love you, Doctor. Thank you, Mama. Elsie Dominguez Mambulaw says, thank you for sharing this interesting webinar. Oo, ayan, sabi ni Jeric Simpalikan, pasensya na po, sana sama na lang po si Ma'am Mai. Hindi ko siya may sasama, may trabaho siya sa pupuntang Muntinlupa, DepEd duty naman siya. Happy Valentine's Day po sa inyo, Dr. Xiao and Dr. Enares. Ayan. Siguro, dahil I don't want to keep you, dahil na-late na nga ako, pero Sir Ivan, I'm so happy na alam mo, comprehensive, nagkaroon tayo ng depth and breadth of the IRR and what's new with the IRR, and sana po gamitin natin ito, ikalat natin yung video na ito, i-share natin, marami pang makapanood, kahit hindi live, no? Mga team replay dyan. Siguro last message na lang po. By the way, don't leave yet, no? After the song, I will just have a picture taking. Pero ano po yung ating last message po sa ating mga kababayan for tonight, for this program? For tonight, actually, gusto ko magpasalamat sa lahat ng tumulong sa paggawa nitong IRR na ito. Maraming po ang tumulong. Lalo na yung mga miyembro ng TWG, yung secretariat ng NCCA, lalo na dun sa Policy and Planning Office, at yung mga volunteer lawyers po natin sa Heritage Conservation Society. No? So, maraming tsaka yung mga kaibigan natin sa Office of the Solicitor General na gumabay po sa atin, the whole process, nandun ho sila to say, eto pwede, eto hindi. No? So, yan, we were... Government agencies. Salamat po. Oo. Maraming Alfonso, salamat. Ian Alfonso. Ayan. Hindi ko na magbabanggit.
Kaibigan ko si Ian, kaya nabanggit Oo. ko. Oh. Ayun. Yun. Salamat po. Siguro ganito, as a last question, sorry dagdag question. Anong vision nyo for Philippine heritage na ma-accomplish natin in the next, say, 20 years? Well, in the next 20 years, we really need to have a society that understands what Wow. heritage is and how to take care of it. Right now kasi ano pa lang marami dyan, ay heritage yan, o ano ba, what do we do with it and all that. But what we want is we want people to have a deeper understanding of heritage, no? Right. Hindi yung pupunta ka sa isang heritage site tapos ang alam mo lang sayaw-sayaw ka doon sa harap ng structure, no? We want people to know what the value is, no? Hindi lang yung nag-selfie ka doon, hindi lang Right. yung nakabisita ka. Kailangan yung mga tao naintindihan nila bakit natin siya pinoprotektahan, no? We don't protect it for nothing, no? Merong rason yan kung bakit natin yan proprotektahan, and we need people to understand the significance of every site, no? Why we are protecting a site. Iyon. Muli, Dr. Ivan Henares, marami pong salamat. Maraming Mamaya, after our show, meron gustong makausap kayong saglit lang at papakilala ko. Okay. Sure. Sige. Marami. Sir, Ma'am Rio Brihino Lim, hello. Ng marketing ng Vibal. At sa Gaspar Vibal, thank you po sa lahat ng mga kasama natin si Vibal. Richard Laldinho, hello. Okay. Again, bilang pagtatapos, ang nais ko lamang po sabihin sa inyo ay, mahaba na yung usapan natin, pero very, 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 very quickly. Ito lang po. Ang mga bagay na yan, ang ating pamana, ay hindi lang basta mga bagay, hindi lang basta mga lugar. Ito ay may saysay sa atin. May saysay sa atin kasi nagre-reflect dyan ano ang ating nakaraan, paano tayo uminog ngayon, ano ang pagkakakilanlan natin. Ang ating mga cultural heritage, tayo po yan. Tayo yan. Kaya alagaan natin yan. Dahil kapag ka nabura yan, mabubura din tayo. Mawawalan tayo ng saysay. Kaya habang pine-preserve natin by the way, ako po si Xiao Chuan na laging magsasabi sa inyo, habang pine-preserve natin ang ating pamana, lagi niyong tatandaan, ang kasaysayan ay kay saya. Alright. Bye-bye. Sa puso't isip laging kukupkupin mga gunitang sa ating nakarating. Bayan pukawin sa diwa't damdamin.